Sabi po ng PNP, Kibuloy aimed, allegedly, aimed for King Solomon's number of wives. Tsera, dami nun. 1,000 yun, guys. 300 wives and 700 concubines. Yung mga taong yung mga taong pinagpala lang ng wisdom ng Panginoon ang kayang mag-manage ng gano'n eh. Alam niyo kung bakit? Alam niyo, kasi mga kutsero, yung pag-aalaga nga lang ng isang babae, napakahirap na. Oo, yung pag-aalaga ng isang babae, napakahirap na. Isang misis, isang girlfriend, isang partner, napakahirap na nun. Dagdagan mo pa ng 999. Ay nako, ewan ko ba, ba't may mga taong ganyan? Mm. Naiintindihan ko naman yung yung medyo siyempre, well, we're all adults naman. Naiintindihan ko naman yung merong mataas na sex drive, pero hindi ko naiintindihan yung ganyang kataas, ganyang kataas na sex drive. Bakit gano'n? Bakit may gano'n? And mga kotsero, ito pang, sa mga asawa po ni Solomon, mga kotsero, hindi po yun lahat hinanap niya at niligawan, hindi ho. Hindi ho, isa lang ho ang totoong asawa niya do'n. Yung sa 700 wives at 300 concubines, mga kotsero, regalo ho sa kanya yun. Mm. Yung iba do'n regalo sa kanya ng mga hari. Ngayon, mga kotsero, ang gagawin ng mga hari, ganito, nasakop. Halimbawa, ako yung sinakop na bansa. Kayo si Solomon. Kayo si Solomon. Ako yung sinakop. Ako yung hari nung sinakop nyo. Para maging mabait ka sa akin, ang gagawin ko, pauulanan kita ng regalo. Bibigyan kita ng maraming ginto, bibigyan kita ng maraming kayamanan. Kasama doon ang babae. Sa sitwasyon ni Kibuloy, ano lang yan, ano lang yan, dala lang talaga ng niya yan, kamanya-kanya. Dala lang talaga ng kamanya-kanya yan. Oo, katanggap-tanggap pa yun nung unang panahon. Hindi na ho yan pwede ngayon. Oo, hindi na ho yan pwede ngayon. Hindi na ho yan legal ngayon. Oo, bawal na ho magregalo ng tao ngayon. It's called human trafficking. Bawal na ho yun, guys. O, wag niyong gayahin. Masisira ang buhay niyo parang si Kibbs. Ang pag-aalaga nga lang ng isang asawa, isang girlfriend, o isang partner, ang sakit na sa ulo. Ang sakit na sa ulo, guys. Gawin mo pang 1,000, gawin mo pang 200, baliw ka ba? But anyway, bilyonaryo naman daw kasi siya, so afford niya yun. So ito yung balita kanina. During the resumption of the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality on the alleged abuse within the KOJC, sabi ni PNP Director Colonel, Davao City Police Office Director, DCPO pala to, Colonel Hansel Marantan, that this was based on the narrative of Kibuloy's former inner pastorals who listened to his preachings. They believe to have victimized 200 women already. Grabe, no? 200. Alam niyo, buti sana kung willing, I mean, maiintindihan ko, manya ka pa rin kung naka-200 babae ka. Pero kung yung 200 naman yun, hindi mo inabuso, di ba? Yung 200 yun, yung 200 na yun, with consent. Yun yung importante dyan eh. Oo, with consent. Kasi for me, hindi siya acceptable na meron kang 200 babae. Kahit ano pa, kahit gusto nila. Kahit gustuhin pa nila. Oo. Yung
Ano na lang, siguro medyo magaan o pampalubag loob, ayun. At least meron kang pampalubag loob na meron kang 200 na babae, pero okey lang sa kanila, may consent. Walang problema, 'di ba? Walang problema, pampalubag loob. Pero ang ginawa ni Kibuloy hindi, eh. Hindi, eh. Hindi ano, eh, hindi siya walang consent, eh. Mm. Walang consent. Ayaw nung mga babae. Tayo na hindi naranasan yung gano'ng klaseng kasamaan sa pamilya natin, sa mga anak natin, et cetera, et cetera. Nagagalit na tayo. Imagine yung galit na meron yung mga magulang at ilang taon nilang tiniis. Bakit? Ngayon lang naman nahuli si Kibuloy. Ang tagal siyang pinrotektahan ni Digong. At kahit nung naghabla sila, protektado pa rin ni Duterte. Hindi na pala ni Duterte, ng mga Duterte si Kibuloy. For whatever reasons they have that I don't understand. May mga tsismis na yung ibang na nagdadala ng babae si Kibuloy, kay Digong mismo. Nung merong naglakas ng loob maghabla, 2016 or 2017, ano nangyari? Dinismiss ng city prosecutor ng Davao yung kaso for lack of evidence. Iniakyat yung kaso sa Department of Justice, panahon ni Duterte. May nangyari? Wala. Hindi ginalaw yung kaso. Nalaman lang natin na merong kaso na naka-file sa DOJ nung lumabas na yung warrant of arrest. Tapos ang tigas ng mukha ni Sara Duterte. Sasabihin niya, magkakabati lang kami siguro kung magso-sorry sila sa KOJC. So imagine niyo na lang yung mga sarili natin. Nakarga-karga mo yung galit pero wala kang magawa. Inabuso yung anak mo, nag-file ka ng kaso, pero wala kang magawa. Dahil hindi tumatakbo yung kaso, eh. Nag-file ka ng kaso kasi tinorture ka, ginawa kang alila dahil hindi ka masyadong kagandahan, pinadala ka sa Maynila, pinagbebenta ka ng kakanin. Tapos may quota ka, 1,000 isang araw. Alam niyo mga kotsero, sa 1,000 yon, ni 10 piso hindi mo matitikman. Hindi mo matitikman 10 piso nung 1,000 quota mo. Bakit? Hindi ka pinapasahod, eh. Kasi volunteer ka. Akala niyo ba mga kotsero nagbago na 'yon? Hindi pa nagbabago 'yan hanggang ngayon. Tanungin niyo yung mga empleyado ng SMNI kung pasahod sila. 'Pag umuo sila, nagsisinungaling sila. Alam niyo kung bakit? Kasi maski abogado mismo umamin. Abogado mismo ni Kibuloy ang umamin sa isang hearing na hindi sila nagpapasahod, honorarium lang ang binibigay. Yung isang kakilala ko, hindi ko na sasabihin kung sino, pero I'm sure kilala niyo na siya. Yung isang kilala ko, wala siyang sahod. 3,000 lang ang nakukuha niya, if I'm not mistaken, sa isang buwan. Full-time worker. Pero 3,000 lang, if I'm not mistaken. 3 or 4,000 a month. Tinanong ko kung bakit. Ba't naman gano'n? Masama yan. Labag sa batas yan. Sabi ko, labag sa labor code yan. Reklamo nyo. Anong sagot sa akin? Anong sagot sa akin? Okay lang po, sir. Okay na, coach, kasi pinapakain naman kami. May bahay naman kami. Etcetera, etcetera. Tapos ibibigay nila kay Jason sa 1,000,000 sa buwan. Alam niyo nung unang pumutok yung issue na yan,
Nung nagsalita si Jason Sa na meron siya 1,000 isang buwan. 'Di ba, isa ako sa mga unang nag-react diyan. Pinost ko 'yan, eh. Ako yung unang-unang nag-post niyan, eh. Tungkol diyan kay Jason Sa, tsaka sa mga empleyado ng SMNI. Galit na galit sa akin ang mga DDS. Tingnan mo talaga si Jared, off topic ka talaga, off topic. Oh, anong sinabi ko sa inyo lahat? Hintayin ko na lang lumabas. Dapat may labor issue din. Dapat lumabas yung labor issue. Ano nangyari? Lumabas nga. Sa hearing ni Risa Ontiveros, lumabas yung labor issue. Bihira ako pumalya. Patunay yan na kapag ako may sinabi dito, bihira akong pumalya. Para akong safeguard, 99.9%. Yung 0.01%, malamang sa malamang, yun yung palya ko. Pero very, very minimal. Kaya kapag may sinasabi ako dito, kabado mga kabado yung mga, tulad nun, itong recent na issue kaya, tawag dito? Kay Lagdameo. Pakinggan natin yung sinabi ng PNP. Kasi para sa akin, alam nyo ang linis ng trabaho ng PNP dito sa KOJC. Ganda ng ginawa dito ng PNP, maganda yung presentation nila, malinaw. Alam na alam mo kung saan papunta yung tawag dito, yung kanilang presentation. Malinaw, ang ganda nung pagka-present. Kitang-kita mo lahat ng detalye. By the kudos nga pala sa sa DCPO, sa Davao City Police Office. Kung sino man yung gumawa nitong report na to, kudos sa inyo, palakpakan natin sila. Napakagaling nyo. The kingdom of Jesus Christ was founded, yes. I think ito yung tanong kanina na next slide. Thank you. Kanina, Pastor Kibuloy was asked kung ilan yung members of the KOGC. And probably announced that their members have reached about 8 million followers. However, based on the interviews conducted by us, only about less than 8,000 members are believed to be currently active members of the said religious denominations worldwide. And nakita po ninyo sa screen yung breakdown. And these are all, they were all supplied by some of the members akin to the dynamics of KOJC. Guys, umpisahan natin dito. 8 million daw sila, 8 million. Wait, tingnan natin kung aabot pa to 8 million. US, 300. Dubai, 70. Thailand, 50. Malaysia, 46. Macau, 40. Hong Kong, 500. Abot 8 million yan? Baka kasi pati mga uma-attend sa mga sa mga events nila kasama sa 'di ba? Kasama sa bilang. Ayan Brazil 40. Hawaii 50, Peru 10. Grabe. May Israel pa 30 sa Israel. 'Di ba? 8 million 'yan. 8 million 'yan, guys. Kahit basta sinabi ni Kibuloy, ang DDS maniniwala lang. Tuloy natin. About 20 countries plus one, the Philippines, about 21 countries ang nailista ho namin dyan. Next slide. Nandyan ho yung mga numero. Germany pa 4. Next slide. Nakakalungkot naman ito numero na to. Ito yung simplified projection of the tip scheme of Pastor Kibuloy. First on the recruitment and then the grooming. Doon sa grooming, there will be separation kung sino ang prospect nila na maging subject of the sexual exploitation. Doon naman hindi mag-qualify, doon sa standard, pupunta sa ordinary miracle worker for the forced labor eventually. Next slide. Kanina we were talking about miracle work. Si Kernel. Ganito ang sistema ng krimen ni Kibuloy. So merong magre-recruit. Kung sino man yung magre-recruit,
Evangelism yan, o evangelism, kunyari. Hayop, ginamit pa talaga ang ano eh, no? Yung gawain ng simbahan, hayop talaga. Recruitment. Tapos grooming. Grooming sa ano, mga kotsero? Ang grooming, essentially, ito ay ang pagte-train sa isang bata para eventually ay maging partner. Maging jowa ba in the future? Ganun. Parang ginawa ni ano, ng isang artista sa isang upcoming na artista nung bata pa siya. Ngayon may anak na sila. Ganun. Oo. 16 years old siya nung una niyang ma-meet itong si ano, si action star. Tapos eventually, nung of age na si ate, ayun, jaunties. Grooming ang tawag doon, grooming. Ganun ang grooming, guys. Hindi ko na sasabihin kung sino. Pero I'm sure kilala nyo na yan. Tinuturuan mo sila kung paano maging ideal jowa mo, ganun. Or ideal asawa. At a young age. At a young age. Tulad nga ng example ko kanina, 16 years old pa lang, nililigawan na. Tapos tinuturuan na, paglaki mo, magiging asawa kita, marami tayong magiging anak, magiging akin ka lang, ganun-ganon. Yun yung grooming. So may ganun sistema si Kibuloy. Ang magte-train, hindi si Kibuloy. Yung mga leaders niya. Yung mga leaders niya magtuturo. Syempre, iba-iba ng taste yan. Syempre, ang magte-train, mga kotsero, mga leader ni Kibuloy. Hindi naman si Kibuloy. Ngayon, ang mangyayari, mayroong mga i-groom, may mga i-groom si leader na hindi type ni Kibuloy. Hindi niya type. Oo, hindi niya type. So, anong gagawin niya? Yung mga hindi niya type, sila yung magiging ordinary miracle worker. Yan. Ayoko itong makasama, ayoko itong makasiping. Doon ka sa labas ng church. Maglibos ka. Ganon. Ganon yung krimen niya. Pag hindi niya type, doon ka sa labas. Maglimos ka sa labas. Pero pag type ka, lalo na yung mga Ukrainian. Yung kanina nagsalita, medyo, di ba, ganda ng Ukrainian kanina eh. Yung Ukrainian, di ba, maputi, makinis, ganyan. Anong gagawin? Ikaw yung gagawin kong pastoral. Dito ka sa akin. Ito yung modus niya, guys, according to the PNP. Yan yung modus niya. Worker for the forced labor eventually. Next slide. Kanina we were talking about the difference between the lifestyle of the pastoral and members of the simple workers. Next slide. Just please return to one of the... Yes, General Torre. If baka makalimutan na ni Colonel Marantan. This room is the bedroom of Mr. Kibuloy in the Bible School. Sa Bible school pa ginagawa yung kalokohan. And there is a bedroom, something like that. Looks something like that. With the lower right corner is the twin tub jacuzzi. Jacuzzi for 2 persons. Thank you. And taken from the narrative of the pastorals, this is where the sexual exploitation oftentimes is being perpetrated. Next slide. Yan po yung difference na sinasabi kanina ng mga kasama natin ng mga resource speakers. So kapag pastoral ka, mga kotsero, dito ka, maganda yung kwarto mo, maganda yung interior design, etc. Dito ka. Pero yung mga pintuan na yan, mga kotsero, dire-diretso yan lahat sa kwarto ni Kibuloy. Yung mga pintuan na yan. Ay, hindi ko alam kung pintuan to. Pero to, pintuan to. May access yan si Kibuloy. May master key siya ng lahat ng yan. Yun, pastoral. Pero pag doon ka sa reject, doon ka sa mga ordinary workers, dito ka. Dito ka sa impyerno. Ayan. Dito ka. Ayan,
Para lang parang mga dorm-dorm lang, ganun. Ganun lang siya, yan. Yun yung yun yung sa mga lang, ordinaryo lang. Tuloy natin. Next slide. On sexual exploitation perpetrated by Kibuloy after victim is groomed and ready for sexual exploitation, and victimization continued repeatedly through the years and by generation. By generation? Wait. By generation? So, ibig sabihin, kung si nanay ay pastoral, syempre, maganda. Pastoral may tsura. In fairness, alam nyo, si Kibuloy, nabalitaan nyo yung jowa niya daw, nakasama sa bunker. Maganda, di ba? Oh, maganda. So, kung maganda yung nanay, tapos yung anak, maganda rin, pastoral, ganon. Kasi by generation Sabihin, di ba? Ganon yun Pag by generation. Tigas naman ang mukha nito. Kriminal na kriminal. Through his preaching with the inner pastorals per narrative of the former pastorals, Kibuloy aimed to acquire 1,000 women anchored on the biblical story of Solomon, king of Israel, who had 700 wives and 300 concubines. Next slide. Believed to have victimized around 200 women already. Currently, PNP identified 68 female personalities of different ages whom were victimized by Kibuloy's sexual exploitation, engaged in strict fellowship with the inner pastorals to brainwash them for the purpose of illegal acts. Kibuloy capitalized on the existence of angels of death to sow fear among inner pastorals. Doon pumasok yung matinding compartmentalization na kahit magkakatabi sila, hindi nila alam yung mga nangyari sa kanila. These inner pastorals who subjected themselves on the last rite, which is the performance of sexual activity with the Kibuloy himself. Next slide. Meron ho kaming mga sinundan na mga members of the pastoral. Very fresh pa yung mga experience na they can narrate it. Mamaya ho, maririnig din niyo yung narrative ni Elias Marie. Next slide. Yung tatlo hong na-invite natin, invited by the Senate, si Stephanie Ibarra, and three of them, pwedeng i-refer ko lang. Si Olive Campo and Jack Holtz ay hindi nag-respond sa invitation by the Senate. Pinapakita ho namin sa inyo ang due diligence performed by the members of the DCPO. Pero apparently, they did not heed to the invitation of the Senate, especially Stephanie Ibarra. Next slide. Yan po yung mga efforts. Every day, pumupunta yung mga policemen natin doon sa alam ng mga address nila. Next slide. On the way forward, there's an investigation on the land grabbing issues at Barangay Tamayong. Uy, ito na yung land grab. On the house of Kibuloy in Garden of Eden, Barangay Tamayong. Next slide. Oftentimes, naipalabas naman yung mga photos na ito. Financial investigation on possible money laundering case committed by Kibuloy and KOJC. Investigation on possible tax evasion committed by KOJC and other proprietary businesses owned by KOJC. Investigation on the legality of operations of schools and other business entitled entities owned by KOJC.
and the investigation on the involvement of other foundations utilized by KOJC in the operations. Next slide. And with that, Madam Chair, I think the alias Maris. Ang lala nung ginawa ni Kibuloy. Iniintay ko rin sana lumabas, no? For the sake of ito yung sa Tamayong, yung land grabbing. Sana maungkat ulit. Bakit? Kasi ang nangyari dito, yung lupa sa Tamayong, ancestral land. Indigenous peoples ang may-ari. Katutubo yan, katutubo. Katutubo yung may-ari. At bawal yun makuha. Bawal ma-appropriate yan. Hindi yan pwedeng hindi yan pwedeng pag-arian ng iba. May batas ho tayo dyan. May batas ho tayo dyan, mga kotsero. Ito yung 30 hectares. Hindi, sorry. Dito yung 30 hectares. Iba pa to. Ito yung sa Tamayong, yung sa Glory Hole Mountain. Bawal ho yun, guys. Hindi ho dapat nangyari yun, yung land grab na yan. Napaka-controversial niyan. 2016 or 2017 nung pumutok yung issue na yan, ng land grab. Ang depensa naman itong grupo ni Kibuloy, nabili daw nila. Oo, binayaran daw nila. Alam nyo, mga kotsero, regardless, hindi ho talaga yan pwedeng pag-arian ng kahit sino. Hindi ho yan pwedeng bilhin, hindi ho yan pwedeng ipagbenta. Ancestral domain ho yan. Pang katutubo lang yan. Kasi hindi talaga dapat Sa states, sa mga nasa states, ang tawag dyan, reservation. Sa states. Reservation ang tawag dyan. Dito sa Pilipinas, ancestral domain ang tawag. Climate change, cultural community. Loren Legarda. Siya yung cultural communities Ancestral domain ho yan. So sana ho maungkat uli ito. Kasi kawawa yung mga katutubo na kinuhaan ng lupa. So let's hope na this will be sequestered. Sana makasama sa mga ma-sequester. Tapos ibalik sa mga katutubo yung lupa. Kawawa kawawa. Kailangan protekta. Alam niyo mga kotsero, yung mga maraming mahihirap sa Pilipinas, pero marami kasing mahirap sa Pilipinas yung by choice Yung tamad-tamad, maraming ganun Kasi pag masipag ka naman sa Pilipinas, ang dami mong opportunities Maraming pwedeng pagkakitaan sa Pilipinas. Basta masipag ka at porsigido ka. Yung iba nga 'di ba, kumikita sa pagbumukhang tanga sa TikTok, pagbumukhang angat sa TikTok, yung mga skit nila, 'di ba? Kumikita sila doon, and okay lang yun, walang problema doon. Yung diskarte nila Wala tayong reklamo doon, basta legal. Pero yung mga katutubo, mga kotsero, sila yung mga huling nakakakuha ng benepisyo ng gobyerno. Alam niyo ba, hindi kayo pwedeng pumasok sa isang kontrata with an indigenous people group nang hindi mo ikinukonsulta sa kanilang council. Ganun kalala yan, guys. Ganyan pinoprotektahan ng ating batas ang indigenous peoples. Naalala niyo yung issue dati kay Wang Od? 'Di ba na-issue si Wang Od before doon sa isang content creator na foreigner? I forgot his name. Kasi hindi siya humingi ng permission sa council ng indigenous people. Nagalit yung tribo. Hindi na siya pinatuloy doon sa content. Si Nas Daily, yun. Si Nas Daily tsaka kay Wang Od. Yun. Ganun kahigpit ang proteksyon na ibinibigay sa mga katutubo. Kasi they are one of the most vulnerable people group sa Pilipinas. Sektor pala sa Pilipinas. Sana maungkat ito. Kawawa naman yung mga kinuha. Anong tribo ito? Tausug? Kawawa naman kasi. Lupa nila yan. Lupa nila yan. Ikaw na may Rodrigo Duterte na best friend. Lakas ng loob mo talaga. Lalakas talaga ang loob mo. Tatapang ka.
isa sa mga dahilan kung bakit matapang si Gibbs noon is because of the Angels of Death. Hindi lumad. Wag natin sila tawaging lumad. Lumad yung label ng CPP, NPA, NDF sa mga indigenous peoples. Hindi po. Wag natin silang tawaging lumad. May sarili ho silang identity. NPA yung nag-label sa kanila niyan. Sira ulo yung mga NPA na yan. Huwag natin silang tawaging lumad. Huwag natin tawaging lumad. Ano ho yan? Yan ho yung pangalan ng NPA na binigay sa kanila ng NPA. Nagre-reklamo sila dyan. Magagalit sila. Sasabihin nila, may sarili kaming identity. Sasabihin nila. May sarili kaming entity. May sarili kaming identity pala. Identity. May sarili kaming pagkatao. Tawagan nyo kami sa pangalan ng tribo namin. So, marami pang kailangan bigyan ng hustisya. Maraming krimen ginawa si Kibuloy. Maraming sumisigaw ng hustisya. Hindi lang yung mga inabuso niya na babae. Marami pa siyang biktima na hindi nila alam na biktima sila. Tulad ng mga empleyado na hindi pinapasahod. Yung mga katutubo na niland grab. Yung mga bata na ginamit para mamalimos. Yung mga empleyado na hanggang ngayon hindi pinapasahod ng maayos. Marami ho siyang biktima. Hindi lang ho yung mga kababaihan. Tigas ng mukha talaga eh. Criminal enterprise eh. Kawawa. Marami ho siyang nabibiktima. Hindi lang ho yung mga inabuso niya ng sexually abused, yung pamilya na mga hindi niya binabayaran ng maayos, itong mga katutubo na ninakawan niya ng lupa. And this also goes to show, mga kutsero, how corrupt, not how morally corrupt itong mga Duterte. Imagine, tinolerate nila yun sa region nila. Yung ganong pang-aabuso, tinolerate nila. That's how morally corrupt these Dutertes are. So ipagpanalangin po natin yung hustisya na talagang yung talagang hustisya para dito sa mga nabiktima ni Kibuloy. Deserve nila yun, guys. Deserve po nilang lahat yun. And I'll see all of you in our next Coach Jarrett Live. Right? God bless and see you next time, guys. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?